kung 'di ba nag-conceptualize sila ng superhero para kay James Reed, yung Pedro Penduko. Pero kung ikaw gagawa ka ng original na superhero na ang base na na Pilipino. So may culture, alam mo 'yun. So yung background, yung backstory niya dito sa Pilipinas. Paano mo ipipitch yung superhero mo na Pilipino na andito sa Pilipinas? Ang ending kasi parang yung utak ko naka-molde na minolde sa atin na parang baka ang mabuo ko mahirap na naman. Ay, alam ko na. Call center agent. Para medyo modern. Pareho tayo na iniisip, puta. Ay, yun din naisip mo? Ako naisip ko nga, puta. Tapos anong concept mo? Sige, call center agent. Paano siya alis? Nagko-call siya. Hindi pare, gito nga. Kunyari, so si call center agent, meron siyang ang superpowers niya. Malakas yung pangalan ng superhero, Callboy. Arito na! Si Callboy! Pero may papangalan natin. Phone man. Hindi ko alam eh. Wala pa ako. Pag-isipan natin. Sige. Ano yung konsepto mo? Call center agent. So, ang powers niya, malakas yung isang power niya is malakas yung pangrinig. So, habang nagko-call siya, malakas yung pangrinig. Tapos habang nagko-call siya. Tangin ang powers yan. Ang masakit doon, hindi super yung lakas eh. Parang heightened lang ng konti. Tapos, kaya niya marinig yung mga nasa labas pa rin habang nag-call siya. Gago, nakakabaliw yun. Tapos, pag kuyari, may trouble. Mag-aux 8 siya. Mag-aux training siya. Sasabihin sa supervisor, boss, aux 8 lang. Aux 8. Gago, alam mo, walang aux 8. Ano ba yung aux 4 ba yung training? Ano ba yung aux? Aux 6 sa amin dati yung training aux 6. Boss, aux 6 lang. Mataas pa naman yung AHT ko eh. So, Gago, maganda yung sabi ni Mark Eban. Kung ang superpowers mo, heightened hearing, chismoso tawag doon, gago. Tapos, ang superpowers mo, malakas sa sisat, malakas ka rumapor sa client. Kaya kong i-transform yung irate client into commendation. Bolero pa lang po siya. Tapos yun, yung ang mangyayari doon, tawag doon, nakakabalik siya kaagad from kung saan. Kasi hinahabol niya yung AHT eh. Yun. I-hold niya lang client, no? Let me just pull up. Kasi ako, ang style ko dati, pag naiihi ako, nung nasa call center ko, let me just update my records. Yeah, let me just pull up my records and I'll put you on hold for a minute or two. Ganun. Yun yung gagawin niya. Tapos, ang weakness niya pare, tawag doon, sleeping quarters. Pag malapit siya sa sleeping quarters, papasok siya doon. Wait, maganda yung tanong ni Louie dito sa chat natin. Teka, bigyan natin ng yung human name ni call center man? Boyet. Hindi. Masyadong generic Wala. Gago, ang tagal ko nagtrabaho sa call center. Wala nga ako nakilalang Boyet na nagtatrabaho sa call center. Edward. Edward De Leon. Gago, pag nagtatrabaho sa call center, kailangan medyo pa-cool yung pangalan mo. Randy. Yan, Randy. Subukan mo nga muna pag nag-answer ka ng call. Ano ba usual spiel? Welcome, ano yung TV show? Ako, marunong pa ako. Ganito yung spiel ko dati. Ganito yung spiel ko dati. Pero babagawin ko yung kumpanya. Magtunog ka ng toot kasi ganun yung tunog pag may pumasok na call. Tatandaan mo naman yan, di ba? Toot! Thank you for calling Macho Chismisan. This is McCoy speaking. How can I help you today? Bibi samput. There's something in my router. I don't think it's working. Ano nga yung pangalan?
So Randy siya. Randy Horteloza. Ginawa mo pang tasahan ng nipper. Randy Horteloza. Di ba doon dati nagpapahasa ng nipper? Hindi ko alam. Sa Hortaleza, gago. Hortaleza ba yun? Puta na tanong ko. Yung Hortaleza, doon nagpapahasa ng nipper sa kanang pusher. Yan ako nga yun. Tanungin ko nga sa office mate ko na yun ang last name. Pero wala nang Hortaleza yata nalugi dahil sa Watsons. Okay. Hortaleza. Tangina, mayaman pala siya. Okay, sige. Ito sabi ni Louie, call center man, sumasaklolo after ng mga call. Di nga during calls nga, Louie. Naka-ox nga, ox 6. At saka hindi, ang kahinaan din pala niya queuing. Kuya. Hindi ako pwede, queuing. Pabaksak yung acceptance rate namin. Oo, dapat yung queuing nyo is single digit lang. Oo. Tapos gagana lang yung powers mo pag during office hours. Tsaka pag nag-overtime ka. So, kapag ang workforce manager mo i-schedule ka ng Wednesday na off, hindi gagana yung powers mo doon sa off day mo. So, hindi ko mag-gets yung hirit ni Tristan. Magre-reformat ng computer si call center man. Pag may kailangan tulungan. Hindi ko na-gets. Sabihin niya sa kausap niya, can you reformat? Napakagago, puta. Update drivers lang. Ni-reformat. Tapos in-update BIOS pa. Gago. Tapos kayo call back again if there's any issue, ang puta. Kasi laptop support tong si Tristan dati. Para hindi yata hindi mo yata gusto tumulong Gusto mo yata magbakasyon or gusto mo na yata umuwi nun Di kasi ako yung call center ko dati. Tayo Ingo, router tayo Oo, right. Router support. Tsaka configuration. Ang mortal na kaaway natin dati, ISP support Kasi ISP support. Pipasa nga pala natin sa kina Tristan, no? Ito maganda tong suggestion ni Marky. Dadaan sa telepono yung si call center man. So kunwari, may problema. Mag-o-ox6 siya, tapos lulusot siya sa telepono, dadaan siya sa telephone wires para mag-troubleshoot. Pucha, tapos yun? Ilalabas yung kamay niya. Gets ko na. Si call center man, may sariling call center. Pare, yata yung operations manager na yata. Hindi, may sarili siyang call center. Pag may problema ka, tatawag ka sa kanya. Tapos? Order ka nga ng tech support Ito naman, help support. Siya yung literal na helpline. Pucha. Ang problema mo, kung mamamatay ka queuing, nasa pang-8 ka sa queue, patay ka na nun. Pero ang kapangyarihan, yun ang pangalan niya, call center man. Tatawag ka pag kailangan mo ng tulong. Sabi ni 1-800 help me. 1-800. Tapos may options yun. Press 1 kung hold up ka. Press 2. Automated pa yun, Pocha. Press 2 kung nahuhulog ka mula sa bangin. Press 3 kung may umaataking alien sa lugar nyo. Diba? Sabi ni Tristan. Power ni call center man. Marunong siyang gumaya ng accent. Press 1 kung kailangan mo ng Indiano. Ng Pilipino. Press 2 kung kailangan mo ng Indiano. Ganun ba ito ng Indiano? Parang press 1 kung kailangan mo ng Pilipino na may accent na Indiano. Press 2 kung kailangan mo ng Indiano na may accent na Pilipino. Puro kaya na palang kaya na palang gayahin na accent Indiano ang puta. Teka, ano na nangyari sa career? So yun nga, si call center. Call center. At saka yun, hindi gumagana yung powers niya pag day off, tsaka may sweldo. Kasi alam naman natin, pag call center ka, wala ka sa trabaho pag sweldo. Naka-off ka. Saka hindi rin gagana yung powers niya pag nilandi siya ng ka-office mate niya. Kasi marami naglalandian sa call center, pre.
Hindi ko rin magets eh. Ano ba yun? Sa environment. Kasi di ba dyan nangyayari kadalasan ng landian sa ano? Ayun! Sabi ni Tristan. Na-heightened yung power niya pag team building. Pag nagawin sa pansol, mas malakas yung power niya sa pansol. Kahit po yan. May mga certain areas na malakas ang powers niya. Oo, para siyang si Superman na pag malapit siya sa araw, lumalakas siya. Isa na doon sa pansol, saka sa Boracay ng mga taga-call center. Alam mo anong Boracay ng mga taga-call center? Puerto Galera ba yan? White Beach. Pero parang ngayon, La Union na ngayon yung Boracay ng mga call center. La Union na ba ang Boracay ng call center ngayon? Na-upgrade na. Oo. Tsaka lumalakas din yun si call center man. Kunyari, meron kang may bagong empleyado na bata, na babae, fresh meat. Sabi ni Louie, kada quarter daw kailangan mag-team building kung hindi mawala siya ng powers. Pero ito problema kay call center man. Shifting his schedule niya. Minsan Tuesday, Wednesday, walang trabaho si call center. Walang powers. Walang powers minsan Tuesday, Wednesday. Pero next quarter, mababago naman daw pag maganda yung performance nila. Every quarter ba yun, nakakapili sila ng nakakapili sila ng bagong shift. So, yung mga high ranking, pag maganda daw yung, pag maganda yung, anong tawag dun sa, sa score ng, employee engagement? Survey? Sa survey ng kliyente. Sige, parang survey ng kliyente. Hindi, AHT na lang. Pag mababa yung AHT, Saturday, Sunday daw ang off ni call center man. Oh, wow. Pero pare, tanong ni Louie, ano daw costume ni call center man? Naka-hoodie. Ayan, naka-hoodie, naka-jacket. Naka-cap ba yung mga call center man? Pwede. Depende. Pero isa sa special powers niya, bubugahan ka niya ng usok ng vape. Pag kunwari mawawala siya, magbe-vape na siya, wala na ako dito. So, dalawa hawak niya, kape tsaka yung vape o yosi. Tapos yung isang special weapon niya, yung lanyard, ipang babalot niya sa'yo pag pag itatali ka na niya. Tapos meron siyang cellphone na hulugan. 24 months na, huhulugan niya. Parang di ako galing ng call center kung mga open ng call center. Sige, so final na. Call center man. Call center man, pare. Naka-hoodie. Naka-hoodie. Na 3 months nang di nilalaban. Oo. Hoodie tapos polo shirt sa loob. Yung Lacoste Peke. Yung nabibili sa Cubao. Gago ko. Yun talagang polo shirt ko dati nung nasa call center ako. Seryoso. Alam ko doon ko combination sinabi ko eh. Oo. Hindi pwedeng Uniqlo, sabi ni Louie, Uniqlo, wala pang Uniqlo dati. Tapos, yung lanyard, walang labahan. Buong tenure ko dati, hindi yata nalaban yung lanyard. So naipon na yung bundle mo. So matigas na pala yun. Kaya yung patigasin ni call center man yung lanyard. Pangpalo. Tapos saan pa ba? Ano yung buhok ni call center man? Long hair ba? Pwedeng long. Tapos hindi naliligo si call center man, no? Kasi malamig. Maganda yung sabi ni Louie, pag fresh grad daw yung bagong recruit na call center man, naka-school jacket. Tapos after 1 year, company jacket na yung ipapalit. Hindi nga, yung hoodie na. Hoodie na pala, hoodie. Kasi may pambili na. Tinang, anong shoes ni call center man? Naka-chucks ba yan? Chucks dati si call center man. Tatanda ko naka-chucks si call center man. Tanda ko ba si call center man? Hindi ka naman naka-chucks dati. Tapos Vans. Mas maganda yung kay Marky. Naka-Vans. O kaya pony. Parang mga skater boys nga pala yung forma. Tapos baggy pants na 6-pocket. Naka 6-pocket kasi doon tinatago yung cellphone sa 6-pocket. Imo nga pala si call center man, pare, naka-brush, naka one-sided. Tapos may earphones si call center man. Tapos yung get up na yun yung suit ni Tito Pitch nung nag-taping tayo .